Question, marami pong nagtatanong, haka-haka lang ba ito? Ano ba, or guni-guni? Na pag ikaw daw, ito babasahin ko, under relevant land registration laws and as affirmed by the Supreme Court, one may hold imperfect title to alienable and disposable land belonging to public domain, when among others, he or through his predecessors in interest should have been in open, continuous, exclusive, and notorious possession and occupation thereof under bona fide claim of acquisition or ownership. So this is where I don't know if it's confusion. Maybe you can lay this to rest. If you're living in a property, public domain, meaning I guess the government owns it for more than 30 years, can you acquire, can you say that that's yours already? Can that be legally yours? Ang general po rule po natin, siyempre kung hindi naman iyo, kahit kaano ka katagal na naroroon, ay kailan ay hindi naman pwedeng maging iyo. Kung hindi talaga siya It didn't belong to you in the first hindi naman place. pwedeng akuin, opo. Pero ito po, yung nabanggit niyo po kanina, it pertains to alienable and disposable lands. Ibig sabihin nito, ito po ay mga walang titulo. Supposedly, hindi po ito kasama doon sa tinatawag nating public domain dahil yung mga public domain po, yung mga kalye, yung mga rivers, bundok, in general po, yan po ay sa Estado. Hindi po yan pag-aari ng kahit na sino man. Pero kung ang isa pong inyong tinitirahan ay considered na alienable and disposable, na classify na siya as such, maaari na po yan. Okay. Pero yan po ay may requirements po, hindi naman porke nag-settle ka sa isang lugar, iyo na, di ba po? May proseso pong sinusunod. Okay. Attorney DJs, for clarification, when is a land called alienable or disposable? Kasi you clarified nga, no? Pag gobyerno yan, sabi mo nga, kumbaga, talaga pagmamay-ari ng gobyerno. Tapos, ang alienable, at anong diferensya po ng alienable at saka disposable? Yan po, napakaganda po na ang Kongreso binago na yung provisions sa PD 1529, yung Land Registration Act. Kasi dati po, para mapatunayan mo na alienable and disposable, ay kailangan ka pa na kukuha ng mga testigo galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para patunayan ito. Sa ngayon po, in-streamline yung proseso doon sa bagong batas at dito po ay certification na lamang manggagaling sa Senro at Penro na magsasabi na siya ay alienable and disposable para maging basihan po sa pagpapatitulo ninyo sakaling ang i-avail po ninyo ay judicial titling man or yung tinatawag po nating administrative titling. Dati po, ang administrative titling may period Kung di ako nagkakamali, parang hanggang 2020 or 2021, hindi na pwede. Pero binago po yung batas. Kaya ngayon po, pwede ka nang mag-apply ng free patent sa lokal na ahensya ng gobyerno. At ito po ay yung Penro at Senro, yan po ay under ng DENR dahil sila mag-determine kung yung lugar ba ay public domain o hindi. So mas siguro po nakita rin ng gobyerno o ng Estado na para ma-resolve din yung problema sa informal settlers, nagbigay ng ganitong solusyon. Pero ito po ay again, tama po kayo, doon lamang sa alienable and disposable. Kasi kung yan ay pag-aari ng iba, ibang usapan.